eldership or leadership, particularly eldership. So dito sa ating church programming mga kapatid, ang ating objective dito is for us to become effective consultants in church programming. No? Na tayo po ay maging epektibo na mga consultants sa programming. And pangalawa na objective natin is that we will become a functional, no, we will understand rather of what it is to become a functional leadership from a biblical perspective. So it is leadership, eldership, no? I rather eldership or leadership. Okay? So ang purpose natin, since we are doing this for an Adventist perspective, so ang ating focus ay Seventh-day Adventist Church. Hindi po tayo magpo-focus sa eldership sa tagalabas, no? Kundi dito lang po sa ating church. Okay? So hindi man kayo maging mga elder, pero at least you will become a consultant ng mga elder. No? Pwede kayong makapagbigay ng mga ideas, information sa tinatawag elder. So, ang gagawin natin mga kapatid, we are going to make a simulation, no, of an elder. So, ikaw po ngayon ay isang elder, no? Isa ka pong elder sa isang imaginary church. Okay? So, ang assignment mo, no, dito sa ating subject na ito, ang assignment mo is to create a program for your imaginary church. First, na gagawin, sulat niyo mga kapatid, ang una niyong gagawin is to create a vision. Okay? Create a vision. You imagine a church. Then, i-describe mo kung ano ang church na iyan. Yun po ba ang church na nakikita mo na ang mga kapatid sa panahon ng samba natutulog sa upuan? Ano po ba ang nakikita mong church na gusto mong ikaw yung nagmamanage? Or sa atin naman is eldership, no? So sa atin, sa labas naman ay management. So ano po bang nakikita mo na church? Yung church po ba na ang mga kapatid sa panahon ng hour of worship ay nagkukwentuhan din sa kanilang mga upuan, no? Na parang mayroon silang small group din. Ano bang nakikita mo na church? Isa bang church na pag Miyerkules, talagang literal na 2 or 3 lang ang nandyan sa church? Kasi nga po, ang sabi ng Biblia ay where 2 or 3. So, 2 or 3 lang din po ang present. Ano po ba ang nakikita mo na church? Yun po ba ang panahon sa AY na church na parang 2 or 3 lang din, no? Hindi naman 2 or 3, baka ano na,
12 or 13. Okay. So, ano ba nakikita mo na church? Okay. Ini-emphasize ko ito mga kapatid because I want you to have a vision of a church. So, mag-imagine ka po ng isang church at ang church na yan ay i-describe mo sa isang paragraph. No? At iyan po ang tinatawag na vision. Okay? Then, ito po yung project natin mga kapatid sa loob ng first 3 quarters. First 3 quarters. First 3 quarters? First 3 months. Alright? So, gagawa po kayo ng vision. Gagawa po kayo ng mission. Ang mission ay ang reasons bakit kayo nandyan sa lugar na iyan. Sa iyong imaginary church. Okay. Ang mission statement ay naka-align sa inyong vision. Then after that, mayroon na kayong mission, gagawa kayo ng general strategic plan, no? Or strategies. Hindi pa action plan mga kapatid. Ang strategies ay yung mga general ways na gagawin mo para ma-achieve ang iyong mission. Okay? Then, after kayo po'y makagawa ng strategic plan, gagawa na po kayo ng action plan. Ang action plan ngayon, yun na po ang mga gagawin mo para ma-implement ang iyong mga strategy. No? Okay. Say for example, ang strategy mo is to carry out, no? To carry out a strong personal ministry program. Isa po yan, pwede po yan isang strategy. Tapos, ang action plan, yun na po ang sasagot sa question na how, paano. Okay? So, yun na po ang action plans. Alright? Now, ang gagawin nyo sa inyong strategic plan ay i-involve nyo ang lahat ng mga departamento. Kasi po, ikaw ay magsisilbing consultant. Next year, ang tawag sa iyo ay Dr. Osias Domingo na po. No? Dr. Jovin Maction. Dr. Moises Fajardo. Amen. Ibig sabihin, when it comes to church programming, ay mayroon kayong ikabuga. No? Dahil ito po ay dinaanan nyo bilang isang rigorous training dito sa ating pag-aaral. So imagine yourself na hindi na po kayo katulad ng dati. Iba na po kayo dahil kayo po yung mga doktor na next year. So, ibig sabihin, meron na kayong broader knowledge. Ang scope ng inyong ministry ay lumapad na. Ang mga elders sa inyong simbahan pwede nang magtanong sa inyo at kayo ay mayroon ng ikakabigay sa inyo. Kaya yung inyong church programming, i-compile nyo yan, i-review nyo yan.
ganito ang nagawa ko, no? So, sa aking tinatawag na imaginary church, may ideal church. Okay? So, yun po ang ating purpose doon para kayo po ay maging consultant. So, since we will be covering the different departments na ating simbahan, you will come up with an action plan or ang tawag niyan ay program, because a program is an action plan na good for 1 quarter or 13 Sabbats. Okay, 13 Sabbats, 13 midweeks, 13 Vespers, 13 Sabbath school, 13 hour of worship, 13 AY. So, yun po mga kapatid. Then, 13 personal ministry, 13 na lesson study. Gagawa niyo yan ng program, mga kapatid. No? Of course, kasama naman po yan sa tinatawag na Sabbath School program. So, kompleto. Meron kayong programa sa women's. So, malamang na ang women's nyo ay once a month lang. So, you only have to create 3 programs na kompleto. Then, malamang na meron din po kayong Adventist Community Services. Ano po ba ang action ng community services? Once a month, twice a month, every week. So, yun po ang gagawin nyo ng programa. In other words, after this subject, kayo po ay mayroon ng ideal program, no? Na nakahanda. So, in terms of consultancy, pag mayroon magtanong sa inyo, meron po kayong reference na. Bakit? Lahat po kayong 27 na students ay gagawa. Then we will do a compendium. Alam niyo ang ibig sabihin ng compendium? Iko-collect natin lahat ng mga ginawang program. Say for example, sa kay Dr. Osias, meron siyang 13 programs sa Vespers. Si Dr. Ramak, meron din siyang 13 programs sa Vespers. So, yun po, masama yan sa compilation. So, dahil marami tayong compilation. Now, that will be a reference. So, ang suggestion ko po ay if possible, you can be unique with your program. You can break the monotony of traditional programming. Kasi po, palagi na lang tayo po ay traditional, no? Meaning to say, parang ang ating programming halos-halos nagsusunod sa tinatawag liturgy or liturgical programming. Yung sobra ng kapurmal, mga kapatid, balik-balik na lang, yung tinatawag na unli, no? Balik-balik lang yung program, nag-iba-iba lang yung speaker, no? At saka yung invocator. Yun lang ang nag-iba-iba, pero wala po talaga tayong special na program that is unique, no? So, kailangan natin maging creative. So, for example, Wednesday, no? Anong gagawin natin this Wednesday? Sa sunod na Wednesday, sa Vespers, anong gagawin natin this Vesper? At sa sunod na Vesper?
Sa Sabbath school. So if you have different kinds of program, yung audience ninyo ay palaging excited, no? Kumbaga, ayun magtatanong sila ba na kumbaga sa yung joke pa nila, magiging mga tolits na sila, no? Tolits at saka marites. Pero tolits at marites sa positibo na paraan. Okay? So, tol, anong latest? Kumbaga, parang something like that na, ay, wala ako nung nung ganda ng Sabbath school eh. No? Tapos, yung ang bisper kakaiba. Okay? So, bigyan nyo ng tinatawag variation. Bigyan nyo ng tinatawag colors. Lalo na sa tinatawag AY. Kasi ang AY mga kapatid, halos halos ang program natin sa AY, napaka-boring. No? Napaka-boring. Walang color eh. No? Kung ano ang color ngayon, yun pa rin ang color sa sunod. No? Walang variation. Kumbaga, naalala ko tuloy yung joke ng isang nagtanong na sabi ng isang nagtanong na magbigay daw po ng pangalan ng isda na inuulit-ulit. Narinig niyo na siguro ito mga kapatid, Sabi ng isang kaibigan ay yung maya-maya. Oo nga, ang maya-maya ay inuulit. Sabi ng isang kaibigan, ako may alam din ako. Anong alam mo? Sabi niya, 555. Ang tawanan yung iba. Di ba't kayo tumatawa? Sardinas daw yun. Isda naman din yung sardinas eh. Inulit-ulit din eh kasi 555. So, yung isa naman sabi, tuyo. Sabi naman ng isa, bakit inuulit-ulit ba yung tuyo? Sabi niya, oo, tuyo sa umaga, tuyo sa hapon, tuyo sa tanghali, hindi inulit-ulit din. Yan na po ang ating AY mga kapatid. Inuulit-ulit. Ngayon, nag-start ng roll call. Sunod na Sabado, roll call na naman. Sunod, roll call. Halos kada Sabado, roll call. Roll call ng roll call. Paulit-ulit. No? Tapos, memory verse. Yan na ngayon na Sabado, memory verse. Sunod na Sabado, memory verse. Sunod memory verse. So, walang variation. No? So, nasa inyo yan mga kapatid. Yung exercise your creativity para maging maganda yung programa ng church. No? Bakit? Ikaw po, 1 year from now, ay isa na pong church programming consultant. No? So, yun po ay importante na ikaw po mismo ay makaranas. Kung hindi ka man naging elder, ito ang panahon na magiging elder ka sa sarili mong imaginasyon na simbahan. So, ikaw ang church board. So, lahat nasa iyo. That is for the sake of church programming. So, darating ang panahon, alam na nila na ikaw ay graduate ng doktor. So, hindi maiwasan na magtatanong sila sa iyo. And ang hindi nila alam,
na yung pala ay mayroon ka ng compilation ng napakaraming programa na contributed ng 27 na nag-graduate sa Logos College of Missions. Kaya sana hindi po ako makakita ng program na inulit-ulit, no? Na inulit-ulit. Okay? So you create pag ang ay 13, you create 13 variations of program. You use your imagination. No? Ang daming pwedeng mangyari, mga kapatid. Sabi ko nga doon sa aking post, anything can be possible. Wow. Anything can be possible. The only limit is your imagination. Okay? So, yun po mga kapatid, magiging program natin or talakayan tungkol po sa ating subject na church programming. Of course, meron tayong lecture, no? I will give you a lecture on eldership, no? Kasi nga po, magiging consultant kayo eh, no? Hindi nga kayo mapili na elder, pero at least naging consultant po kayo sa elder, no? Okay. So later, baka kayo na rin ang maging elder, o di wow, di ba? Sabi ng ating mga kabataan, edi wow, no? So yun po ang advantage mga kapatid. Pag upo mo, nako, ready ka na agad eh. No? Imagine 27 times 13 programs of different variations. Hindi mauubos yan sa loob ng limang taon. Di po ba? No? 5 years, meron kang bala. Kahit anong bakbakan, mayroon kang laban. No? Mayroon kang laban because of the compendium that we have. Okay? So, if you have questions, you can ask questions. Okay, si Ma'am Janice, may question. Ma'am Janice, ano yung question mo? Wala po, Dok. Wala pa? Wala ba? Dok, may tanong lang ako, Dok, ba? Kasi, based po sa sitwasyon po ng Mother Church namin dito sa Kalawit po, kung saan po ako naging member, konti lang ho kami. Kasi pag meron pong mabaptized, ang number one reason po kasi nun pong iba pong mabaptized kasi halos kasi usapan during mag-meeting yung amot-amot baga, Dok. Tapos Oh, yung ibang mga yun, hindi na magsimba yung mga newly baptized kasi hindi nila maintindihan. Tapos naisip ko, baka pwede namang, meron bagang mga, di ba may mga churches naman, alam natin na mayayaman sila, malaki yung tithes nila. Meron bagang adapt a church sa natin? Kumbaga, kung sino yung church na mahirap, tapos mag-contribute sila doon para maalalayan lang yung church na yon para at least makatayo man lang. Meron bang ganun, Doc? hindi ko alam kung mayroong Adapt a Church program, pero pwede yang gawin, no? It's just a matter of proposal, no? Na nasa leadership din yan. Na kung meron mag-present sa kanila, tayo naman ay medyo blessed. Okay, why don't we adopt
church na medyo less privileged ang mga kapatid, pwede yan. Tama. Walang imposible, no, sa ganyan. Kasi possible tayo po ng mga Adventist, dapat tayo inclusive. Hindi po tayo exclusive, no? Na para bagang na tayo-tayo lang. Ang iba hindi pwede dahil hindi natin kapareha sa social status. Hindi po ganun, no? Dapat tayo po ay inclusive na church. So, pwede rin ganyan. Pwede yan. Hindi yan imposible. Yung step, Doc, madadaan po ba ako sa mission? Kasi may naisip akong ibang church na mayaman, pero hindi ko siya, hindi siya member sa mission namin. Sa kabila po siya. So, saan ba, hindi ko po kasi alam Doc kung paano yung steps na magawa yun. Kasi yun ho talaga yung plan ko sa church namin. At least, maalalayan lang siya na makatayo, tsaka makagather ng mga members. Hello, Doc Okay. Ray, pwede pa kung sasagot yan. Doc Ray, pwede mag- Hello, Doc Ray. Sige, go ahead. Ma'am Janice, Yes saan po. po pa kayo nakapiling na district? Sa Calawit District po. Sa po kami nagbilang? Sa ZPM po. Yes. So, Zamboanga Peninsula Mission po. dyan po papasok ang district. Kaya nga ginawa ang distrito dahil kung may problema ang isang kasaping iglesia, ay matutulungan siya agad. So hindi lang makapag-reach out yung mismong distrito sa kanyang membro kung mismo ang kanyang iglesia ay hindi magpaabot ng kanilang mga problema. Kaya yung mga elders, Council of Elders, magme-meeting yan sila at hanggang makagawa silang ng magandang plano paano magiging matulungan yung iglesyang ganyan ang problema. So ipapabot mo yan sa papaabot mo yan sa Council of Elders at saka doon sa kasi ang Council of Elders nagre-representar din yan sa distrito. Kaya ipapaabot mo yan para maanohan kayo ng ayuda, kung ano mang klaseng ayuda na maitulong sa distrito. Kasi kung magpa-adapt ka tapos hindi alam ng distrito, didiretso ka doon sa isang iglesia, hindi din yan maaagad maaprubahan dahil may council din doon, may board. So ang advice din yan ng board ay dahil hindi lang sila ang kasapi sa distrito na kinabilangan ninyo, so ipapaabot din yan sa pangkalahatan para katulad dati doon sa dyan sa Zamboanga Peninsula, dyan ako sa Ulutalma District. Ako ay naging zone president kasi ang namin, ang iglesia, ang distrito namin ay malaki. Kahit 10 lang ang iglesia sa isang distrito, pero ang problema dahil malalayo, so hinati namin by geographical. So ngayon, dahil tayo ang naging presidente doon, so may nakita kaming problema katulad dyan sa problema ninyo dyan sa Calawit, sa iglesia sa Calawit. So ganon din ang ginawa namin. So may napagkasunduan sa Council of Elders sa Zone 2 na magpapadala kami ng every Sabbath, magpapadala kami ng mga representante para doon magdala doon anong tawag dito, tutulong at magpapadala ng mga representante sa bawat iglesia para magiging fellowship doon. So hanggang makatayo na sila sa kanilang sarili, so doon na naman hindi na sila mag-meeting na naman ulit. So ganyan po ang mangyayari as long as yung iglesia ninyo ay part po sa distrito. So ipapabot niyo po doon sa Council of Elders at the same time doon sa distrito
para malalaman kung anong sitwasyon at anong magagawa nila sa inyong iglesia. Ganyan din ang ginawa namin dito dahil dito sa ako din ang nagiging presidente ngayon dito sa distrito. Kaya kung may mga problema kami sa bawat iglesia na hindi nila ma-resolba or gusto nilang magpaabot ng kanilang mga problema, so magmi-meeting kami agad at magagawa kami ng resolution kung ano ang mabuting gawin namin at may tulong sa iglesyang katulad sa iglesia na nangyari sa inyo. Thank you po, Doc. Interruption Kumbaga, po. try na po namin yung Doc na pinag-uusapan po sa council talaga sa elder. Na-raise ko na di po yun doon, Doc, yung problem. Kaso lang po, may problema din po kasi bawat churches din po sila na sa kanilang church may problema din po. Kumbaga na kanya-kanya na lang po. Yung ganun ba? So kung ganyan, may problema sa leadership ang distrito dahil hindi magawang mabigyan ng resolusyon yung problema ninyo dyan. Interruption po. Ma'am Janice, tanong ko lang, yung inyo pong church ay organized church na or group of believers ba? Organized church po. Sa po di bali ang mother church po sa Kalawit po. Pero ano lang kami, hindi kami umaabot ng 10 na magsisimba po talaga. Kung 10, napakarami na, masaya na kami sa 10. So ibig sabihin kung organized church yan siya at umaabot lang siya ng 9, ang alam ko merong ang ating mission or conference na yan po ay ibabalik doon sa group of believers. So may mother siya, under siya ng mother. So kung hindi ko lang alam kung anong paraan diyan sa Zamboanga sa ngayon. So diyan din naman ako galing dati, Katipunan. So yang problema niyo po, yan din yung problema ko doon sa New Lower Bigputan na naabutan ako ni Dr. Ray doon. So yung amot-amot, so usually lagi tayong naghihingi ng tinatawag offering. So yan po ay dinidiscourage na. Dinidiscourage na po namin yan. Na ang offering, yung lagi kang nagpapaikot para kay ganito, para kay ganyan. So ang ginagawa po namin sa program na aming ginagawa, kasi nangyari sa amin yan, maraming mga kapatid na nabaptize pagkatapos umaalis at aming na-detect na yun ang laging rason. Lagi palang may ambagat dyan sa simbahan yan. So hindi maganda. So ngayon, dahil yun ay ganun ang naging resulta, ang ginagawa namin ay binagi yung estelo. So, one collection of offering lang siya. Ang ginagawa ay isusulat lang siya sa sobre, ipopromote lang yung problem sa church. And then, kung meron kang maitulong, so nilalagay lang yung amount, kung magkano yung amount doon sa sobre. At yun ay, kung magkano yung amount na yun, specific yun. Kung halimbawa, AY department, AY lang talaga siya pupunta. At the same time, meron po tayong yung one offering plan. Yan kasing 50% yan maiwan sa church eh. So kung ano yung mas nangailangan, yun pang aming ginagawa sa lower before at napaka-effective po siya. Effective na po ang gawain. So yun ang aming ginagawa at sa ngayon po sa biyaya ng Panginoon, group of believers, tapos nagiging company, tapos ngayon sa biyaya ng Panginoon, ang New Lower Bigputan, same strategy ang ginagawa ng ating nandoon pa tayo. Nandoon pa kami doon, nangunguna noon, same strategy until today. So sa biyaya ng Panginoon, meron na pong sariling lote ang ating New Lower Bigputan, meron na pong sariling kuryente, meron na pong ang structure po, ang building po ay ongoing po sa biyaya ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi tayo collect ng offering, kundi one offering, one collection lang po tayo para maiwasan yun siya. Kasi yung mga newly baptized, yung mga bagong
mga miyembro, maiintindihan nila habang tumatagal, ay ito pala yun. So, lalo na kung meron tayong tinatawag na promotion ng stewardship, may tawag kami dyan dati na 1 year na ginagawa yon, 1 year na ginagawa na pag-aaral about stewardship, yung seeking first the kingdom of God, yung mga ganon. So kaya ka nagbibigay, hindi ibig sabihin nagbibigay ka para ilwalhatiin ka or purihin ka, kundi nagbigay ka for your love to Jesus, yung mga ganon, yung seeking first the kingdom of God. Yan ay 1 year na ginagawa at ginawa po namin yan sa New Lure. At nung mangyari yon, nung umalis po ako doon, nasa almost, nagsimula kami doon with Doc Al, ay nasa ano lang kami parang 12 person. So in a year, nakapabaptize ng mga ilan. So dahil nga doon sa amot-amot na yon, ay nawala yung iba. At nung tinigil namin yon, one collection lang kami, ay biglang dumami ang mga kapatiran at umabot siya ng 35. Tapos ngayon po, mga kapatid, ng aking iniwan, nasa 45. Ngayon siguro, nasa mga 60 to 70 ang ating kapatiran doon sa New Lure Bikutan. Hindi ko lang po alam ang exact na dami ng ating mga kapatid. So programming po siya, at the same time ay ang district, tama yung sinabi ni Doc Ares, kasi si Doc Ares ay presidente sa Bohol. So tama po yun. Ang leader, kung hindi kasi niya alam yung kanyang papel ba. So, ako dito sa Mindoro, yun ang dinadala ko ngayon. Yung presidente din po ako dito ng district. So, yun po ang aking ini-emphasize sa mga elders, yung dapat ang i-elect nating leader, hindi yung kaya lang siya ini-elect dahil wala nang ma-elect. Yun kasi minsan ang sakit Kaya na-elect dahil sa tingin natin, wala nang ma-elect, which is marami namang kaya mahalaga yung tinatawag na spiritual gift survey. Napakahalaga po noon. Kasi bago tayo dapat magkaroon ng election, dapat ay nagkaroon muna ng tinatawag na spiritual gift survey para alam natin kung sino ilalagay natin as administration. Kasi kung mapawala ng ano ang ating distrito, maging maliit na mga iglesia, pag yan ay nawala natin ng atensyon, mawawala at hindi lamang po yan. Maaring yung 10 kayo, 9 kayo nagsisimba, mabawasan yan dahil ano yan parang kami-kami na lang yon. So yung iba diyan maglipat ng ibang church, yan ang dilema kaagad diyan. Kahit gaano kalayo maglilipat yon. So dilema po yon. So as an elder, as a leader of the church, ito yung dapat ma-prevent sa pasimula pa lamang. Ma-prevent na siya. Pag-aralan talaga, strategic stewardship, idiin talaga siya sa church, sa member ng ating church. Yun lang po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat sa mga ideas, no? So nakita natin na sitwasyon ni Ma'am Janice ay more on financial, no? Sa mga kapatid, no? So ano ang problema mo diyan sa church, Ma'am Janice, ay yung po bang physical ano ng church? Yes din po. Inaanay na Situation? po. Opo, inaanay na po yung church namin. Po. Tapos yung pagpa-renovate, yun, bibigyan lang daw kami sa mission ng 10K, tapos kami na daw bahala maghanap Okay. ng Dagdag pala, Dr. Ray. Yan Kung eh. pumayag, kung pumayag siya, no? Kung pumayag yung mission, yung 10K huwag niyong gastusin para sa ano, para sa simbahan. Kasi pag ginastos niyan, maliit yan. tama Mas po. maganda livelihood niyo yan using our principle sa Pauline missiology. Kasi yung 10K magiging 20K yan. At ang 20K
magiging 30K, 40K, at mas lalo siyang mamomultiply. Kasi sa lahat naman, pag ginagastos ay nauubos. Pero kung naninegosyo ay lalago. Yun lang naman, no? May dagdag ako. Katulad ng yung kwento ko na sinabi ng isang financial expert na ipon-ipunin ang lahat ng mga kayamanan sa mundo at i-convert into money, tapos hati-hatian ng equal sa lahat ng mga tao. Say for example, bawat isa ay may tigwa 100,000, lahat equal. Tapos sabi ng financial expert, at the end of 1 year, yung mga mahirap, magiging mahirap pa rin. Yung mayayaman, magiging mayaman pa rin. Sabi ng financial expert, bakit daw po ganun ang mangyayari? It is because ang spirit, ang mindset ng mahirap ay gumastos. Ang mindset ng mayaman ay magnegosyo. Kaya ang pera mapupunta sa kahit pare-pareho lang ang pera nila to start with, pero ang pera sa mahirap mapupunta doon sa mayaman. Kasi ang mayaman ang nagnegosyo, ang mahirap ay gumastos. No? So, yan po'y malaking lesson yan sa atin, no? Ang emphasis lang naman is the right utilization of financial resources. Doc Ares. Yes po, Doc Ray, ganito kasi nangyari. Yung problema ninyo dyan, Ma'am Janice, ganon din ang nangyari ganon din ang problema sa aming distrito noon. Kahit mismo sa kung saan man dyan sa Olotalma District. So, ang ginawa ko noon, ganito po, nag-suggest po nagmi-meeting po kami, naggawa kami ng livelihood. So ngayon, dahil walang ang nangyari, nagtanim kami ng luya. Luya. So ngayon, dahil walang kapital yung namin, yung iglesia namin sa bawat distrito. So ang ginawa ko, ako muna ang namuhunan. Pagkatapos para pambili ng seedling at kung ano pa man yung kinakailangan. Pagkatapos niyan, manpower, doon sa nagmi-meeting kami na pagkasunduan namin na every Sunday kami ay magpahina. No, anong tawag diyan? Bayanihan. So ang bawat iglesia kasi target namin is 1,000 sacks. So 1,000 sacks kasi may may procedure kami, may presentation ako sa pagtatanim ng luya. Technology ang tawag. Oh yes, technology. So ngayon, sabi ko sa kanila dahil wala tayong pera, so nandito na yung seedling, so bumili ako ng mga 60 kilos. Tapos sabi ko sa kanila bawat linggo ay magpadala kayo ng 2 tauhan sa bawat iglesia dahil 10 kami. So ang nangyari, so marami. So ang nagbabayanihan doon. So sabi ko sa kanila dahil sako ang sa sako natin itatanim. So may space naman tayo, may may lupa na tayong paglagyan. So 1,000 sacks. Ngayon, dahil 10 iglesia tayo, so kailangan likom kayo sa bawat iglesia ng tag 200 sacks. 200 pieces.
para sa pagdating ng linggo ay may 1,000 na tayo. Pagkatapos nung naitananim na namin, tapos na ngayon may may mga nag-harvest na kami. So ang siguro ilang sa 1,000 sacks ang nag-survive doon dahil hindi masyado na ng technician namin na in-appoint naming technician. So nasa 800 sacks lang. Ngayon, nang hinarvest namin ay talagang ang dami talaga. No? So ngayon, nung nabalitaan namin, nung nalaman namin na bagsak presyo yung per kilo ng luya, so doon na pumasok kasi nag-harvest kami ng season. So ibig sabihin lahat ng mga suppliers, lahat ng nagtatanim ay nagbagsakan. So ngayon bumagsak yung presyo. So paano 'yon? May magiging income kung ibibenta namin sa ganong halaga, pero magiging kunti lang ang namin ang ROI. So ang nangyari, sabi ko sa kanila, kung ibenta natin to, ganito lang ang mangyayari, ganito lang ang ROI natin. So ang mas maganda, i-convert natin ito sa produkto. Gawin natin ito, i-process natin ito, gawin natin itong salabat. So ngayon, sabi nila, sino bang marunong mag-process ng salabat? So nung panahong 'yon, 2017, nung nandoon pa ako sa Mindanao, sabi ko kahit hindi ko yan alam, mag-research ako. So ngayong buong gabi, aanuhin ko yan. Kailangang matutunan natin yan. So nung pagdating ng 1:00 ng umaga, nakita ko na, so ganito. So sabi ko sa kanila, kinabukasan Linggo, kasi meeting namin sa Sabado. Punta kayo dito, yung mga malalapit, dala kayo ng mga ganito, ganyan. Mga malalaking kaldero, malalaking kawa, yung pa ba yung blender, dalhin nyo dito. Tapos mag-eksperimento tayo. Trial and error, kasi kung hindi tayo mag-resticker nito, kung i-deal natin ito, so hindi tayo makakuha ng malaking ng ROI. So paano yan? Kung maliit ang ROI tapos hahatiin sa 10 iglesia, magkano na lang ba? So ngayon, na perfect yung procedure. So nakita namin na talagang nabuhay yung mga kapatiran. Sabi ko, production natin to ng 1 week. So kung sino yung mga iglesia na walang trabaho sa Lunes, Martes, Miyerkules hanggang sa Friday, so magpadala kayo ng 1 tao. Kasi pupukusan natin to 1 linggo na i-production natin ito. So ngayon, nung na-production na lahat, sabi nila, saan na naman natin ito? Ang dadami nito. Ilang tab yung powder na salabat. Sabi ko, ipack yan lahat. So napack na. Packing na sila. Pagkatapos, kasi madali lang matapos kasi ang maraming tao. Nung matapos ng mag-pack, sabi ko, hatiin yan sa 10. Pagkatapos ng hatiin ng 10, ipapadala yan sa lahat ng mga treasurer. At lahat ng mga elders, lahat kailangan i-promote nila, lahat sila mag-cooperate at makipag-involve doon sa disposal. So ngayon, nung nag-fellowship kami ulit, so na-dispose lahat. Ngayon, ang purpose sana namin ganito, marami kaming pero dahil sa kinakailangan na yung sa bawat iglesia, dahil marami talagang problema pinansyal, so napagkasunduan na hatiin yung ROI namin. Kunan muna namin ng sa tithes 10% at sa investment na 10%, kibali 20%. So ngayon,
yung 10% na tithes ay hinati din namin sa 10 para ibibigay doon sa bawat iglesia para doon sila mag-report sa kanilang iglesia, i-report sa kanilang iglesia at yung 10% din sa kanilang investment. Ngayon, yung 80% na naiwan, so magiging 100% na yon. So yung mga iglesia na hindi nakapag 100% na nakapag-remit, so automatic kung magkano yung hatian sa pangkalahatan, so kung magkano yung share nila, idideduct nila doon para mapursige nilang sila mismo ang maningil doon sa kanilang pinagdisposan. So ngayon, may mga iglesia na nakapag ganito na nakapag-renovate ng kanilang problema doon sa kanilang building, ganito, ganyan, ganyan. So maraming paraan. Ngayon, talagang hindi na talaga yan epektibo yung solicitation talaga. Bakit nga? Dahil ngayon ang inflation natin ay mataas. Ngayon, kung wala tayong inisyatibo, mag-aantay tayo sa ating mission. Alam naman natin ang ating focus ng ating iglesia ay hindi para sa renovation ng mga building. Hindi focus tayo sa pag-ibanghelyo. So doon natin yan nag-invest tayo ng malaki diyan. So ngayon, kung tayo ay mag-aantay lang kung magkano, alam naman natin diyan sa Zamboanga Peninsula Mission is 10,000 lang po yang yan. Ang mula aid mula doon sa CPM. Kasi dati din nung bago pa akong nabautismohan noon, naka-receive din kami ng 10,000. Yun nga, dahil napag-anuhan talaga na diretso doon sa pagkumpuni ng mga sira sa building. So ilan lang gaano lang ba siya ang laki ng kanilang kaya ang liit. So bibili ka ng mga materyales sa 10,000, ang ano lang yan, magbabayad ka pa ng mga ng carpenter. So talagang So ngayon sa mga leaders, mabuti na nga na mayroon na tayo ngayon na makapag-create na tayo ng mga sarili nating mga livelihood na para makakatulong talaga sa iglesia. Kasi kung mag-aantay tayo doon sa amutan, mag-aamot, magbibigayin yung mga kapatiran, magkano lang ba? Alam mo naman natin kahit mga mayayaman na mga kapatiran ay ngayon ay hindi na yan magbibigay ng kalakihan talaga dahil nga ang mataas ang inflation ngayon. Lahat ng magmahalan. So second priority na lang yung pagbibigay doon sa kung ano mang ikukumpuni. So depende din yan sa mga distrito kasi dito sa amin wala kami problema kung pinansyal kahit hindi kami mga milyonaryo dito pero kung mag-raise kami ng 600,000, ma-raise namin yan sa hapon lang. Dalawang beses na yan namin na dito kasi ngayon ang project namin ngayon dito sa distrito is palapit na yung office namin matapos yung physical office namin sa distrito at ang pangalawang project namin is community ambulance. So may na kami, may nalikom na kami sa isang Sabado na almost 600,000. At pangalawa niyan is yung mobile clinic kasi marami kaming doktor dito. So yun nga ang problema kasi sa distrito kung bakit mas lalong lumubog yung iglesia. Minsan problema talaga sa leadership. Kailangan talaga natin ng leadership at yung leader na yan kailangan visionary. Kasi kung leader ka na wala kang vision, talagang hindi magiging sustainable yung lahat ng mga ginagawa ng iglesia. So yun nga, yung problema ninyo dyan, Ma'am Janice, talagang problema yan ng mga iglesia. Lalo na sa mga mga bukid. Kasi lalo na kung ang distrito ay talagang na nakasit lang ang kanyang mindset doon lang sa solicitation para makapaglikom ng pundo. Ngayon mga kapatid, pag mag-solicitation, magawa tayo ng solicitation para sa ganitong project, kahit sa 1,000 tao na bibigyan mo ng solicitation letter,
hindi ka makakaabot yan ng 60,000. Kasi minsan ang ibibigay lang niyan maliit talaga. Kasi hindi na ngayon epektibo talaga ang solicitation. Ngayon, ang ano kahit talaga ngayon ay mag-create talaga ng inisyatibo na makapag generate ng income ng ang iglesia. So, yun nga. So, inisyatibo niyo na lang diyan sa Kalawit Church na kung ano ang magagawa ninyo, lalo na doon sa makapaglikom kayo ng pera kung pera ang problema ninyo. Pero kung hindi pera, doon sa ang gusto ninyo ay number, no? Number ng mga magsisimba. So kahit padalhan kayo ng kahit padalhan pa kayo ng anghel para mag mission diyan sa iglesia ninyo, kung kayo mismo sa loob ng iglesia hindi ninyo sikapin na magiging visionary at missionary, then hindi talaga lalago ang iglesia. Kaya nga sabi ko noon, kung ang iglesia na ayaw makipag-coordinate at ayaw nag-expect lang na padalhan ng mga missionary, nag-expect lang ng puwersa ng mga missionary na darating para dadami, kahit papadalhan kayo ng propeta, hindi talaga kayo lalago. Ganyan talaga ang sistema. Kaya marami akong iglesyang napuntahan, sabi ko sa kanila, kahit pa magtagal ako dito o sino pang ipapadalang missionary, kung kayo mismo dito na taga rito na hindi talaga sa gawain at hindi ninyo tutulungan ang inyong mga sarili, hindi talaga lalago ang iglesia at mas lalong lulubog kahit papapadalhan kayo ng propeta o anghel. So ang problema, kung numbers ang hinahanap natin, hindi problema yan sa labas, problema yan sa loob ng iglesia. Lalo na sa mga elders. Okay, so thank you very much, Doc Aris. So yan po, to conclude ay ito pa rin po ang ating advokasya sa LIMS ay Pauline Missiology, no? So i-apply natin ang ating Pauline Missiology para anuman ang church nating pinanggalingan ay ito po ay may malaking maitutulong. At yun na rin po ang ating recommendation sa church ni Ma'am Janice sa bandang Kalawit, sa Zamboanga, para mas lalong lumago in terms of infrastructure ang iglesia. Kasi kung minsan sinasabi ng iba, pag maganda daw po ang iglesia, maganda din po ang attraction. Parang yan po ay may katotohanan. Kaya nga ang iglesia ni Cristo ay panay paganda ng kanilang iglesia. Kasi sabi nila, nasa iglesia daw ang glory, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Yan ang filosofiya nila no? Pero sa atin, ang kaluwalhatian ng Panginoon wala doon sa physical church, kundi nasa puso natin, no? Na kung ito po ay tinatahanan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay magre-resulta sa pagiging concern at gagawa po tayo ng mga estratehiya upang lumago ang iglesia. Okay? So thank you very much. We'll have a break for 2 to 3 minutes. At ibibigay natin ng panahon kay Prof. Billy. Thank you po, Doc. Thank you po.